Praise the Lord. Tayo po ay dadako po sa ika-4, ika-5, ika-6, at ika-7 huling wika ng ating Panginoon. At alam ko na sa ating pong pakikinig ng kanyang mga salita, ito po ay magdudulot ng mas malalim na kaunawaan kung bakit po ibinigay ng Panginoon, ipinahintulot ng Panginoon, na siya po ay mapako doon sa krus ng Kalbaryo. Sa ika-4 po na wika ng ating Panginoon, sa Mateo chapter 27 verse 46, ito po ang sinabi ng ating Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa pagtahak po ni Jesus sa landas ng pagdurusa, ito po ay sigaw ng pagliligtas ng pangwalang hanggan, pananatili sa Ama. Mga minamahal kong kapatid, hindi po ito sigaw ng pagdaramdam at galit sa Ama, o sigaw ng pagkamuhi sa kanyang nararanasan, kundi malinaw kay Jesus na ito ang kalooban ng Ama para sa Kanya. Siya po ay isang tulad ng tupang ihahandog para sa pagtubos ng kasalanan ng mga tao. Mga minamahal ng kapatid, pansamantalang binayaan o hinayaan siya ng Diyos na magdusa kapalit ng kaligtasan ng tao. Sabi po sa aklat ng Isaiah chapter 53 verse 10, pero kalooban ng Panginoon na saktan siya at pahirapan. Pansinin po natin yung sinasabi po ng Isaiah na propesiya sa isang Mesiyas na kanyang pagdadaanan, kalooban daw po ng Panginoon na saktan siya at pahirapan. Kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao. Makikita niya ang kanyang mga lahi at tatanggap siya ng mahabang buhay at sa pamamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon na pagdaanan ng ating Panginoong Hesus ang hirap at kamatayan. Ang pagkakahiwalay ni Hesus ay pansamantala para po magresulta sa mga tao ng pangwalang hanggang pananatili sa piling ng Ama. Pansamantala po na nahiwalay si Jesus sa kanyang Ama para po sa pangwalang hanggang pananatili ng mga tao sa piling po ng Ama. Lalong higit sa lahat ng mga mananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus. Sabi po ng Roma chapter 8 verse 34, sino ang nahahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na magpuli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. At sabi po sa verse 35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang taba. At sabi niya sa verse 36, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabibilang na parang mga tupa sa patayan. And verse 37, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. And verse 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, and verse 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Ang dahilan ng kamatayan ng ating Panginoon ay ang dakilang pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Wala raw po makapaghihiwalay. Amen. Secure po
tayo sa pag-ibig po ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang pagkakahiwalay mo sa Diyos ay dahilan po sa kasalanan. Ngunit sa pansamantalang pagkahiwalay ni Jesus na kung mananalig ka sa ginawa sa krus, kailanman ay hindi ka na mawawalay magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Yung saglit na pagkakahiwalay ni Jesus sa kanyang Ama, ang resulta po nito ay pangwalang hanggang na hindi na tayo mawawalay sa piling ng Ama. Ganun po kabuti ang Panginoon. Yung po ang rason kung bakit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na isinigaw niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay pansamantalang pinabayaan ng Ama ang anak para po sa atin. Amen. Sa panglima, na winika ng ating Panginoong Jesus, sabi niya po sa Juan chapter 19 verse 28, nauuhaw ako. Sabi ng ating Panginoon, nauuhaw ako. Sa landas po ng pagdurusa, mapapansin po natin sa anumang init na kalagayan ng ating Panginoon at hirap na nararanasan ng ating Panginoon, masakit ang katawan, may sugat, may tinig sa kanyang ulo, at nakaranas po ng kauuhawan, na isigaw po niya, nauuhaw ako. Sa landas po ng pagdurusa, ang Jesus na siyang tubig ng buhay, na kung sino man ang sumampalataya ay hindi na mauuhaw, ngunit sa pagkakataong ito ay nagwika na nauuhaw ako. Basa niyo po ba sa Bible, sabi ng ating Panginoong Jesus, ako ang tubig ng buhay na ang sino man na dumapit sa akin ay kailanman ay hindi na mauuhaw. Pero sa pagkakataong ito ay sinisigaw ng ating Panginoon at sinasaysay niya po na siya ay nauuhaw. Sabi po ng Juan chapter 4 verse 13, sumagot sa Jesus at sinasabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Verse 14, datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Bilang tao, si Jesus po ay literal na nauhaw dahil po sa kanyang kalagayan. Maaring dehydrated na po ang ating Panginoon sa hirap na nararanasan habang nasa ilalim po siya ng init ng araw at maraming dugo at pawis na ang nawala sa kanya. Pero may mas kinahihigitan na kinauuhawan ng ating Panginoong Jesus. Sabi po ba kung ano yung higit na kinauuhawan ng ating Panginoon? Ang kaluluwa ng bawat tao. Mga tao na maaring mapahamak kung ipagpapawalang bahala si Jesus bilang tubig ng buhay. Sabi po ng John chapter 7 verse 38, ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos ang ilog ng tubig na buhay. Sabi rin po ng pahayag, chapter 22, verse 17, at ang espiritu at ang kasintang babae ay nagsabi, halika! At ang nakikinig ay magsabi, halika! At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Bakit po nauuhaw si Jesus? Bakit po nauuhaw si Jesus? Alam niyo po ba, mga minamahal kong kapatid, isinisigaw po ni Jeremias mula sa aklat ng Jeremias chapter 2 verse 13 na ipinahayag ng Diyos sa kanya. Sabi po dito ni Jeremias, sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, ng mga sirang balon na hindi malalam na ng tubig. Hindi po kinilala ng bayan ng Diyos si Jesus na siyang bukal ng tubig ng buhay. Amen?
Hindi po kinilala ng bayan po ng Diyos si Jesus bilang bukal ng tubig ng buhay. Pagkos ipinako po nila ang ating Panginoon. Ang tubig ng buhay na ito ay siya rin nag-aalok sa atin na kilalanin bilang bukal ng tubig sa ating mga buhay. Sabi po ng Pahayag 21 verse 6, at sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Mga minamahal kong kapatid, dalawang bagay ang inuuha ng ating Panginoon. Una, literal po siyang nauuhaw. At pangalawa, ang kinauuhawan niya ay ang mga kaluluwa ng mga tao na walay at nahiwalay sa ating Panginoon. At kapag ang mga tao ito'y patuloy na tinanggihan ang tubig ng buhay, walang iba kundi si Jesus, iyak na sila ay mapapahamak. Amen, Christian? Amen. 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 Sa ika-6 na wika ni Jesus, sa John chapter 19 verse 30 o 1 chapter 19 verse 30, ang sabi po ron ng ating Panginoon, naganap na. Sa landas po ng pagdurusta, natapos na ang gawa ng pagliligtas. Sa landas po ng pagdurusa, natapos na ang gawa ng pagliligtas. Ang misyon ni Jesus ay natapos na. Ang pagliligtas ay nangyari na. Ang mga propesiya sa luming tipan ay naganap na. Ang mga pahayag ng mga propeta ay ukol sa misyon ni Jesus ay naganap na. Ang lumang sistema ng paghahandog ay lumipas na sapagkat si Jesus ang huling handog na tinanggap ng Ama. Umalis na ang Espiritu ng Diyos sa literal na templo na kinikilala nila na pinapanahanan ng Diyos. Ang mga handog na hayop na paulit-ulit na ginagawa para sa pagpapatawad ng kasalanan ay lumipas na. Natapos na ang paulit-ulit na ginagawa ng mga saserdote ukol sa paghahandog. Lumipas na ang lumang kasunduan. Dahil mayroon na po bagong kasunduan. At ito po ay pinagtibay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya at sinigaw niya, naganap na. Natapos na ang pagliligtas ng ating Panginoon. Lahat ng istorya, lahat ng mga pangyayari sa lumang tipan ay nakatuon sa ating Panginoon. Lahat ng propesiya ay nakatuon para po sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Hebreo chapter 8 verse 1, ito ang ibig kong sabihin, mayroon na tayo ngayong punong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taas ng Diyos sa langit. Naglilingkod siya bilang punong pari sa pinakabanal na lugar na hindi tao ang gumawa, kundi ang Panginoon mismo. Yung tinutukoy po siya, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang bawat punong pari ay itinalagang mag-alay ng mga handog at kaloob. Kaya kailangan na may ihahandog din ang punong pari natin. Kung nandito pa siya sa lupa, hindi siya maaaring maging pari dahil mayroon na mga pari nag-aalay ng mga handog ayon sa kautusan. Tandaan po natin, ang mga punong pari o mga saserdote noon ay pumapasok doon sa templo na kinikilala po nila na pinapanahanan ng Diyos. Lagi po silang pumapasok doon at nagdadala po sila ng handog para po sa kanilang mga kasalanan, para po sa pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Ang pag-aalay na ginagawa nila ay anino lang na mga bagay na nangyayari roon sa langit. Tandaan po natin yung salita na ang pag-aalay na ginagawa nila ay anino lang na mga bagay na mangyayari o nangyayari roon sa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang toldang sambahan, mahigpit siyang pinagbilinan ng Diyos, kailangan sundin mo ang planong ipakikita ko sa iyo sa bundok. Ngunit higit na dakila ang mga gagawin ni Jesus bilang punong pari kaysa sa mga gawain ng mga pari. Dahil siya ang tagapamagitan ng isang kasunduang higit na mabuti
kaysa sa una. Tandaan po natin yung kasunduan, ang lumang kasunduan ay higit daw ang gagawin ni Jesucristo at ito ang bagong kasunduan, ang kasunduan sa pamamagitan ng kamatayan at dugo ni Kristo na siyang huling handog na gagawin ng ating Panginoon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya hindi na mangyayari pa yung magpapaulit-ulit ng handog na gagawin ng tao para po sa kanilang mga kasalanan. Lumipas na ang lumang kasunduan at tayo ngayon ay nasa bagong kasunduan. Ito ay sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon. Amen. Sabi po ng verse 7, kung walang kakulungan ang unang kasunduan, hindi na sana kailangang pampalitan. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng mga taong sumusunod sa unang kasunduan. Kaya sinabi niya, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong kasunduan sa mga taga-Israelita at taga-Huda. Hindi ito katulad ng kasunduang ginawa ko sa mga ninuno nila nung akayin ko sila sa palabas sa Ehipto. Hindi nila sinunod ang unang kasunduang ibinigay ko sa kanila, kaya pinabayaan ko sila. Sinabi ng Panginoon sa verse 10, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel pagdating ng araw na iyon. Itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko at isusulat ko ang mga ito sa mga puso nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman ang magiging bayan ko. And verse 11, hindi na nila kailangan pang turuan ang mga kababayan o kapatid nila na kilalanin ang Panginoon, sapagkat kikilalanin nila akong lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila, sapagkat papatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. And verse 13, nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan, malinaw na pinawalang bisanan niya. Pansinin po natin yung salita na malinaw na pinawalang bisanan niya ang nauna at anumang wala ng bisa at luma na ay mawawala na lamang. Purihin ng Panginoon. Yung lumang kasunduan na ginagawa ng mga saserdote at pare na patuloy na naghahandog ng mga hayop para po sa kanilang kasalanan ay binura na at lumipas na. At meron na lang pong isang handog na nangyari. Walang iba kundi si Jesucristo. Amen? Amen. Amen. Si Jesus po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kaya tumingin tayo kay Jesus na siyang gumanap ng pagliligtas na hindi kayang gawin ng sino mang tao. Sabi po ng Hebreo chapter 10 verse 1, ang kautusan ay anino lang ng mga mabubuting bagay na darating. Kailanman ay hindi ito nakapagpapabanag sa mga taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay nila taon-taon. Dahil kung napatawad na sila sa pamamagitan ng mga handog, hindi na sana sila uusigin ng kanilang mga buti at hindi na nila kailangan maghandog pa. Ngunit ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay siya pang nagpapaalala sa mga kasalanan nila. Dahil hindi makapag-aalis ng kasalanan ang dugo ng mga toro at kambing na inihahandog nila. Kaya nga, pansinin po natin yung verse 5, kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagugustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. O, purihin ng Panginoon. Kaya pala nagkatawang tao si Jesus. Kaya pala siya binigyan ng katawan para yung katawan na ito ay ihandog, maging sakripisyo. Amen? Hindi po ba kung nagkatawang tao si Jesus? Bakit kailangan magkatawang tao ang Diyos? Kailangan po kasi na ihandog ang katawan. Siyang magiging mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. Sabi niya sa verse 6, hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis. Kaya sinasabi ko sa iyo, narito ako para tuparin ang kalooban mo, O Diyos. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin,
Una, sinabi ni Kristo na hindi nagustuhan ng Diyos ang mga handog at kaloob. At hindi siya nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog ng paglilinis kahit na ipinatutupad ito ng kautusan. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang ama, "Nandito ako para sundin ng kalooban mo." Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ng paghahandog ni Kristo. At dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos, ninilis niya na tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsan paghahandog ng sarili niya. Naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng ganoong ding mga handog na hindi naman nakapag-aalis ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo siya sa kanan ng Diyos. At hinihintay lang niya ngayon ang panahon na pasukuin sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. Ang muling kaaway po natin ay ang kamatayan. Kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang pinabanal niya. Ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito sapagkat sinabi niya, "Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon," sabi ng Panginoon, "ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ito sa kanilang mga isipan." At dagdag pa niya, "Tuluyan ko nang lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila." At dahil napatawad ng mga kasalanan natin, hindi natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan. O purihin ng Panginoon. Minsan, ang ikaw ay humingi ng tawad at sinuko mo ang iyong buhay. Yung minana mong kasalanan ay lubusang pinatawad ng Panginoon at nilimot niya. Ngayon, ikaw ay ginawa niyang anak. Kaya lumapit tayo sa Diyos. Sabi po ng verse 19, sa aklat po ng Hebreo, "Kaya mga kapatid, malaya na tayong makapapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabi. At ang daang ito nagdala sa atin ng buhay na walang hanggan. At dahil mayroon tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya na may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin. Sabihin nga natin, dahil nilinis na ng dugo ni Jesus. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus Ang mga puso natin. ang mga puso natin Mula sa maruming pag-iisip. mula sa maruming nahugasan pag-iisip ang mga katawan natin ng malinis. at hugasan ng mga katawan natin ng Purihin ng malinis. Panginoon. Tandaan niyo po, yung Amen. paglilinis ng iyong puso ay hindi mo gawain. Amen. Ginawa po ni Kristo yan para po sa atin. Praise the Lord. Amen? Tayo yung naging matuwid at marapat sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa ating sarili. Minsan nagtatanong tayo, parang hindi pa rin ako marapat sa Diyos dahil nagkakamali po ako. Sa paningin mo po yan. Pero sa paningin ng Diyos, sa posisyon mo sa harapan ng Diyos, ikaw ay matuwid dahil kay Kristo. Amen? Amen. Ikapitong wika ni Jesus, Lucas chapter 22 verse 46. Ama, sa iyong mga kamay, aking itinatagubili ang aking Espiritu. Sabi po ng ating Panginoon, ito yung ikapitong winika ni Jesus. Ama, sa iyong mga kamay, aking itinatagubili ng aking Espiritu. Sa landas ng pagdurusa, may katiyakan sa kamay ng tagapagligtas. Pagtitiwala ng lubos sa kamay ng Diyos na kailanman ay hindi na maaagaw pa ng sino man ang pagliligtas na ginawa para sa mga taong nananalig kay Jesus. Naniniwala po ba kayo na maaagaw pa po kayo? Amen? Naniniwala po kayo na maaagaw pa po kayo? Makikita po natin kung paano hindi na tayo maaagaw pa. Kung paano pong pinagkatiwala ni Jesus Ama ang kanyang Espiritu, tayo rin nananalig ay makakaasa sa ating kaligtasan
na hindi mawawala sa kamay po ng Diyos. Amen. Sabi po ng John chapter 10 verse 17, mahal ako ng Ama dahil iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila at pagkatapos ay muli ako mabubuhay. And verse 18, pansinin po natin sinasabi ng ating Panginoon, walang makakakuha ng aking buhay kundi kusa ko itong ibinigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong bawin ito. Sinabi ito ng aking Ama sa akin. Tandaan po natin ang kamatayan ni Kristo, hindi po siya pinatay. Hindi po kayang patayin si Kristo maliban na kusang ibinigay ni Kristo Ang kanyang buhay. Wala akong pwedeng bumawi sa buhay ni Kristo maliban na ibigay ni Kristo ang kanyang buhay. Kaya yung kanyang sinabi, Ama, sa iyong mga kamay, aking itinatagubilin ang aking espiritu. Sa aklat po ng John chapter 10 verse 27, dito po natin makikita yung assurance ng ating kaligtasan. May katiyakan tayo sapagkat nasa kamay tayo ng Ama at nasa kamay tayo ng Anak. Naniniwala po ba kayo na yung kaligtasan ay nasa kamay ng Ama at nasa kamay ng Anak? Sabi po ng John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Sabi po ng ating Panginoon, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Kanila pong kamay. Kamay ng ating Panginoon. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat, walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Kanila pong kamay naman. Sa kamay ng Ama. Sa palagay niyo po ba, may makaaagaw pa po sa inyo? Tingin ko, wala na po. Amen. Sapagkat dalawang kamay ang nag-iingat po para sa akin. Kamay ng Anak, Kamay ng Anak. Amen? Doon po natin makikita yung kahalagahan kung bakit natin kinakailangan ipagkatiwala ang ating buhay sa kamay po ng ating Panginoon. Ito ang katiyakan ng ating kaligtasan na nasa kamay ng Diyos. May assurance po tayo kung ipagkakatiwala natin sa Kanya ang ating buhay. Kilalanin natin siya na ating Panginoon. Kilalanin natin ang Kanyang sakripisyo sa krus. Kilalanin natin na sapat at wala na tayong dapat idagdag pa sa kaligtasan na ginawa ni Jesus. May kailangan pa ba tayong idagdag para po sa kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon? Ano po? Kailangan maging mabuti ako, magpakabuti ako. Tama po, kailangan magpabuti. Pero kung yung kabutihan mo, idadagdag mo para ikaw ay maligtas, hindi po totoo po yun. May mali po doon. Sapat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at wala na po tayong dapat ilagdag. Yung paggawa mo ng mabuti, ito ay bunga. Sabihin nga natin bunga. Bunga na ikaw ay naligtas. Dahil kapag ang isang tao ay naligtas, totoong siya ay magbubunga ng mga mabubuting bagay. Amen? Hindi ho maaalis yun. Kapag ikaw ay totoong ligtas, hindi ho mawawala na ikaw ay magbubunga ng mabuting bagay. Bunga po. Pero kung ang iisipin natin, gagawa tayo ng mga mabuting bagay para tayo ay maligtas at idagdag natin sa ating kaligtasan, ay hindi po. Sapat ang krus ni Kristo at kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wala po tayong dapat idagdag. Amen? Amen. Sapat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kilalanin natin siya na sapat at wala na tayong dapat idagdag sa kaligtasan na ginawa ni Jesus sa atin. Tayo po'y manalangin. Kung nais mo pong tanggapin si Jesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, narito po ang isang panalangin sa Diyos. Tandaan mo lang na hindi ang panalangin ito ang makapagliligtas sa iyo. Tanging ang Diyos lamang ang makagagawa nito sa pamamagitan ng banal na Espiritu.
Ang panalangin ito ay isa lamang simpleng pagpapahayag sa Diyos ng iyong pananampalataya sa Kanya at pagpapasalamat sa kaligtasang ibibigay niya sa iyo. Sabihin po natin, O Diyos, inaamin kong ako'y nagkasala laban sa iyo at nararapat lamang na parusahan. Ngunit inako mo, Jesus, ang aking kasalanan at tiniis ang parusang dapat sana ay sa akin, upang sa aking pagsampalataya sa iyo ay mapatawad mo ako. Tinatalikuran ko ang aking mga kasalanan at nagtitiwala ako ngayon sa iyo, Jesus, para sa aking kaligtasan. Ikaw na ngayon, Panginoon, ang aking hari at tagapagligtas. Salamat po sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran at salamat din sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat sa inyo po, sa inyong pakikinig sa 7 huling wika na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At nagpapasalamat po ako na binigyan niyo po ng oras na mapakinggan ang 7 huling wika ng ating Panginoon. God bless po sa inyo. Ginawa na po doon sa krus, amen, para po sa kanyang sa pamagitan ng kanyang buktong na anak na si Cristo Jesus. At bilang tugon po, awitin po natin ang amazing grace na po na ating pong naranasan sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Ating pong ialay ang awitin ito sa Panginoon.
Thank you, Lord, for your amazing grace. Amen. Purihin po ang Panginoon. At siyempre po, sa oras pong ito ay atin pong ihanda ang ating mga sarili para po tanggapin po ang mga elementong ito na siyang tanda po ng katawan at dugo ng ating Panginoon. So, tinatawagan po muli ang ating Pastor Romel. Meron na. Taas po natin yung ating mga tinapay. Habang sila'y kumakain, lumapot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinag-ihati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Sabay-sabay po natin kanin. Natin ang ating mga salo. Pagkatapos, tumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ipinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Sabay-sabay po natin.
Hallelujah. Lord, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat minsan pa inalala po namin ang ginawa mo sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At dahil po ibinigay mo inyong katawan at nagtigis ng dugo para po sa amin, kami ngayon ay may buhay na walang hanggan. Hayaan mo na papurihan at pasalamatan ka po namin sapagkat tanging sa iyo lamang ang lubos na luwalhati at pasasalamat. At dahil sa iyong pangalan, Panginoon, marapat lamang na ipagsigawan namin at ipahayag ang kabutihan na ginawa mo para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ulihin po ang Panginoon. Ang Panginoon. Isabihin po natin kay Lord, thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord, sa pagliligtas niya po sa bawat isa sa atin. Sabayan po natin ang awiting ito, mga kapatid. Awitin po natin ito ng buong kagalakan. And there's just one thing that I want to say. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all you've given to me. For all the blessings. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With a song of praise. With an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakaraming dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya huwag tayo mag-atubili na lumapit sa Kanya ngayon. I come before you today, yes, Lord. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all you've given to me. For all the blessings. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, with a grateful heart. With a grateful heart. With a songs of praise. With an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, I will praise the Lord at all times. I will constantly speak His praises. Come, let us tell of the Lord's greatness. Let us exalt His name together. Let's sing, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for all you've done po para sa aming lahat, Panginoon. At tayo po sa oras nito ay tatanggap ng benediction po mula po sa ating pastor. Amen. Thank you, Lord. Ang pag-ibig, kapayapaan, kalakasan, kagalingan, kasaganaan ay sumating buhay, sumating pamilya, at sumating iglesia sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. God bless po sa inyong lahat. Amen. And to God be all the glory. To God be the glory. Balik po natin ang kaluwalhatian sa Panginoon. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done with His blood. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. To God be all the glory, God. Palakpakan po natin ang